Okay, magandang araw sa ating lahat. Gabi na pala, mga alas 12 na yata ngayon ng gabi, no? Live po pa rin tayo ang ating pong simulcast streaming. Live po yan sa ating pong harana ni Tito George Cayedo, DCMX 30. At syempre, Radio Guardians. Kasama po yan si Nanay Stella Bulacan at si Tatay George Cayedo, Tito George Cayedo, at syempre kay Boss Maligalig ng Editor-in-Chief ng Gilas Express newspaper publication po, ang masang dyaryo ng kalusugan ng Pilipinas. At sa mga may mga karamdaman po na babanggitin natin at bago po natin gamitin ang ating pong kalakasan at pananampalataya, hinaing, suggestion sa ating mga kuro-kuro, kaya ating pong tinatawagan at binabati ang mga may karamdaman, Luzon, Visayas, Mindanao. Makinig po tayo sa ating pong talakayan. Yan po ay yung mga may talagang acute at saka chronic na mga karamdaman, no? Na napapanahon na pag-usapan natin. At marami nagtatanong ng mga mahihirap. Sapagkat sila'y mahihirap pa sa akin, mahirap pa sa daga, mahirap pa sa ipis, no? At marami po talagang encounter ko nung ang tatay ko yung nagkaroon ng emphysema. Nung ko po naibuwis yung mga librong natapakan ko nung araw at pinang-iwan ko sa aking utak. Kaya hindi po ako manahipo-hipo ng kahit sino pang matalinong urado ng bansang ito ng Pilipinas hanggang sa buong mundo. Sapagkat po yan ay katotohanan ng reality base. Ang case of death, ang hindi po napag-aralan ng lahat ng siyensya ng medisina, na ngayon po ay tinuturo natin, no? Lahat naman ay magaling sa Panginoon. Lahat tayo magaling nakakatulong. Ang sa amin po lamang ay sinasabi po na nga ng inyong lingkod, yung pong buwis buhay, na hindi naiaral sa edukasyon sa classroom, no? Nung tayo nag-aral lang pagka-doktor. Walang turing ganon. At lahat po ay magiging tika-tika kung hindi po tayo maniwala sa aking binabanggit na to. Header po to. Header. Ano po yan? Talagang hindi nabuksan ang librong yan. Sapagkat kamatayan yan eh. Kaya po, unang-una po ang dry function or inflammatory is the one of the kind of deadly sign and symptoms, no, that you might not to get rid of it. Kailangan hayaan mo siya dyan. At kailangan po yung mga inflammatory na yon at sa mga dry function na yan, ay kailangan po nating gawan po ng miracle, kaparaanan. No? Siyempre, lahat tayo magaling sa Panginoon. No? So, punta po muna tayo, ano po ba ang anemia, ano po ba ang hemoglobin. So, isa lang po ang ibig sabihin ng mantrang yan. Ito po ang kondisyon kung saan po ay yung normal po ng ating pong red blood cells natin sa ating katawan or kilala sa hemoglobin concentration ay hindi na po akma ang tamang konsentrasyon sa normal na level, no? At bunga po yan, hindi na magkakaroon po ng oxygenation, no? Ang ating dugo na nagkakaroon po ng circulatory sa ating pong tissue at organ, no? Hindi na yan. Magkakaroon na parallel, ups and down, systematical to help us, no, to function our motor neurons and connect cognitive, no? Yung ating mga memory cells natin, mahirapan ng distribute ng kanyang function. So, nagkakaroon po yan ng tension na nagwiwiri, ganyan. Nagkikilig-kilig yan, no? Pag nagkaroon po kayo ng ganyang problema sa ating dugo. In severe cases po ng anemia, yan ang ating raramdaman. At yung cognitive po natin at yung motor neurons development natin, especially sa mga buntis, pag yan ay pinanganak at pinanganak ang mga taong ito, ang mga batang yan, ay posible na magkaroon sila ng ganitong sitwasyon, no? Mga late ang utak, late ang development nila, mga special child o kung ano pang mga deficit sa
vitamins, no? Na nagkakaroon ng ganitong problema sa iron, folate and zinc. Siyempre, binabati natin ang ating kaisang panawin ngayon, si Ethel Esparosa. Hello kapatid, keep watching at sana ay mabuhay ka. At ito po ay katanungan ng mga mahihirap. Marami pong naghihirap sapagkat marami pong bawal na kainin sa anemia. At kung hindi man bawal ay nahihirapan kaming bilhin. Ang gusto mo, destroyer talaga yung sagot, ha? Reality base. Pay-pay muna tayo, hindi ako naka-aircon So, ganun po ako manalita. Ang maganda pong balita dyan, yung mga impact po ng aking sinasabi ay nagawa ko sa katotohanan, no? Yung mga inflammatory po ng ating internal organ, especially dito sa ating pinag-usapang anemia, ang pinakang problema po ng mantra dyan na gagamitin natin at is yung pong small intestine, nandiyan po yung deficit, no? Kapag yan po hindi nag-absorb ng mga nutritional, ay magkakaroon po kayo ng napakalaking problema sa nutrition. Poor nutrition, infection, at lahat po ng mga absorption ng neurons natin, especially iron, zinc, and copper, siguro kasama po dyan na magkakaroon po ng problema tayo sa ating lack of iron absorption sa blood stream natin. So, preventable, curable kung yan po ay magagawa po natin paano, Dok, maayos yung pinakang mantra niyan. Siyempre, magpapaturo kayo sa akin. Wala kasi sa hospital niyan Wala sa, wala sa university ninyo yan. That is the case of death. Ang tatay ko po ngayon, hindi pa rin po ako nasasayan sapagkat po ang kanyang ratio ng kanyang oxygen ngayon, bagamat hindi siya nagkakaroon po ng oxygen na artificial, nasa 80, 88. Sabi ko sa kapatid ko, yung saturation, kailangan maging 90 up, higher. Sabi konti pa, oxygen pa ng konti, no? So, kung paano ko na-restore po yung COPD ng papa ko ay tinanggal ko po yung mga plema na hindi kayang basagin ng kahit sino pang sana wag akong dito ni Meta. Napapasobra. Kahit sino pa pong nag-manufacture ng mga anti-saliva. Hindi po ginagawa yan ng mga chemist dito sa buong mundo. Ako lang po ang gumagawa niyan at ang aming chemist, no? Pasensya na. Sana hindi po ito maging problema sa standard procedure ng ating Facebook. Lahat po naman tayo ay magaling. Kaya lang, nakalimutan lang siguro nila yan. Kaya marami pong mamamatay at mamamatay pa rin ngayon sa mga asthmatic, no? Yung po ang hindi nawawala, yung wind pipe at saka yung ating pong voice box, may maharang po yan. Pag yung po inaharangan ng throat natin, yung ating pong nasal cavity at nagmagayan, wala na pong dahilan para kayo gumaling. So, magkakaroon pa lang po ng kagiliang kapag kayo po ay nag-aral kay Lord, no? Ayan, totoo po yun. Preventable at curable. So, kailangan po, ang mga diet po natin, it doesn't matter if that is so bad and that is wrongful, no? That is dangerous to your health. Ang kailangan po, mga kababayan, para po yung mga bawal na yan ay maging hindi na po bawal, kailangan po lagyan ninyo ng antidote. At is where is. Ganun lang po yan, mga kababayan. Doon ka na naman yung antidote na yan. Kami po ang gumagawa nun. Liberty po namin, leverage namin yun para isabi sa inyo. Kaya, mayroon po magsabi dito, baka mamaya-maya, maparami ang lagay ninyo, maging po naman lason. So, the more that you feel sleepy, the more that the time of repairment of your muscle and tissue. And your internal organ will become what we call adjustable and very helpful to your recovery. So, pag lagi po kayong malalim ang tulog, at hindi pagigising-gising na parang lamok, no? Pakagat-kagat lagi, isda na pamulat-mulat, ay yan po ay cure. Pangalawa pong cure, itong sinasabi ko. Ang una pong cure, kung paano po ninyo ma-reset yung small intestine. Kasi po may mga erosion doon. May mga paraseto na kumakain ng inyong mga sariwang dugo.
Marami pong naniniwalang ganyan at sumabog na po yung kotse niyan. Isa po yan si Dr. Willie Ong, sumabog ang kotse niyan sa pagsasabi ng totoo sa mundo. Ah, yung mga tawag ito. So, Dok, ang daming mga bawal dito. Kaya lang, pwede bang isabi mo sa publiko kung ano yung gagawin mo? Okay, sasabihin ko po yung isa. Katulad po yung mga dairy product, yung mga gatas. Ang dami nagtatalong mga doktor dyan. Bawal yan eh. Asido yan eh. Lactobacilla yan, bawal yan sa masakit ang tiyan eh. Kaya maraming namatay nung nagkaroon ng pandemic. Kapatid, taasan ko sinasabi sa iyo, pamilya ko. Puti na ang hasang sa anemia, anak ko. Tumutumba sa classroom. Direktor pa ng Marinduque yung kanyang doktor. Sabi niya sa akin, subukan mo nga yung ating pamamaraan na inaanak. No? Kahit naman ako doktor, niniwala ko sa miracle. No? Wala. Ano naman yan eh. Tulungan lang tayo eh. Sige. Bumili ka ng liwayway. Yung nakakaalam po ng liwayway, kung ano yan, yan po yung paste, ginagawang paste ng mga bata. Yung pang ibudbud ninyo, yung laman ng liwayway. Kilala sa tawag na, ang tawag doon? Kilala sa tawag na, ang tawag doon yung gaw-gaw. O lahat ng po ng mga bawal, kahit grapes, bawal yan eh. O kahit mga fiber, bawal, excessive fiber. Nakaka-hinder po yan ng iron secretion, no? Absorption ng iron sa ating health. Being anemic, being chronic, being acute, with all kinds of sickness. So, nagkakapunan ng deterrent yun. No? So, kailangan po yung heater na yan, yung nagpe-prevent ng mga absorption na yan, lagyan po ninyo antidote. Isa po yun, liwayway. Ang laman po ng liwayway, gaw-gaw o cornstarch. So, yun lamang po ang hindi ginagawa ng mga mayroong anemic. Yung mga mayroong mayroong mga sakit na leukemia. Nasusubra ng fiber, excessive fiber, bawal din po yun. Marami pong bawal. Kaya, para po hindi maging bawal, lagyan po ninyo ang pagkain ninyo, press na press, wag pong lulutuin yung gaw-gaw. Bakit naman gaw-gaw? Siyempre may mga parasito, doon sa internal organ mo na yung first line of defense, yung internal organ mo na intestinal, small and large, that is also infected and invaded by parasite. Sila ang kumakain ng iyong dugo. Parang mga alien yan. Wala po sa libro yan, ha? Hanapin mo sa libro yan at curious, wala po sa libro yan. Hindi po tayo dito, classroom. At ang binabanggit po, that is reality-based and real research theory. Kapag may mga internal problem po tayo, katulad ng papa ko, mayroong bronchial pulmonary obstructive. Spastic bronchial component. No? So, lahat po ng internal organ yan po ay inflame, inhibit, na magkaroon po ng coordinated in such kinds of functioning beneficial to their recovery. Wala na po yun, obstructed na yun eh. So, ang gagawin mo? Kung ano ang symptoms, kung ano ang sign, di tanggalin. Hindi nga anak matanggal ng aking doktor eh. Anong gagawin natin? Yung plema, yung salivary, yung cupping, hindi matanggal kasi Makati eh. Malapot. Wala nakakatanggal eh. Puro na yung sanction, no? And then, intubator na lang. Bigyan kita ng lason, Papa. Lalasunin ko yung mga bacteria, mga parasite na yan. Tapos, kusa na lang tumatapo yung bacteria. At the same time po, healthy na ang tatay ko. At ayaw ko pa po ng ganong healthy, no? Ayaw ko yung kanyang oxygen is on almost 89, 88, no? And the heartbeat is 89, 98, no? 90, yes, 98. Sabi ko,
a little bit time to recover. Kailangan maging saturate ng 90, not less than 90 kasi saturation yun. Upper. Mga 94 or 93, it's okay. Ha? So, ano po bang katanungan ninyo? So, lahat po ng mga katanungan ng mga bawal, mga diet na yan, that doesn't have enough certain vitamins and minerals, ay gawin po natin makabuluhan. Ganyan po. Not getting enough iron and folate or zinc, ang kailangan po natin para po hindi maging risky tayo sa anemic. So pag mahina po ang absorption natin ng iron, ang hemoglobin po natin ay hindi nagkikiri ng oxygen. Kaya kailangan po natin na pangalagaan natin ang ating hemoglobin, no? So siguro po naman sa 1 kilo ng gawgaw o cornstarch, ilagay po niyo sa inyong mga dairy product, no? Siguro sabi ng doktor na isa, after taking your maintenance for about 15 minutes or 30 minutes, you gonna take it your breakfast routinary drinking of your own milk, no? At the morning and the evening. So guys, pag yun po ang ginawa ninyo, kayo po'y matutulog na para kayong kandila. Ay, hirap. Batukan na lang po kayo bago kayo magising, no? Pero pag hindi po kayo binatukan, hindi kayo magising. At kahit po kayo nabatukan at kayo po'y gumising, para kayong ahas na tulog-tulugin, tutulog pa rin kayo. Guys, that is reality-based. Wala akong sinisino sa sinasabi ko. That is researched, no? And that is working the time that I tried it in my own family, even in my patient, no? So, lahat ng mga legumes na bawal, lahat ng mga beans na bawal, lahat ng mga ice cream, chocolate, lagay mo lang ng gawgaw yan. Kasi lahat po yan ay bawal na sa mga nagkaroon ng deficit ng oxygen. Because of lack of hemoglobin in your circulation in the blood. Okay? So, ano mga extreme nararamdaman ng mga ganitong may mga karamdaman, anemic, siguro, mga brittleness, marami mga soreness, marami po yan, mga chest pain, fast heartbeat, marami na pong mararamdaman dyan, mga inflammatory ng ating pong mga mga mouth natin, kasama po yan. So, dyan po, pag po ang ginamutin nyo, yun talagang mantra, wala na pong bawal-bawal. Hindi tayo mag-uusap ng 10 taon dyan, mga Pilipino. Bawal na bawal po sa inyong lingkod ang magipagdakdakan ng mga pagiging marites, no? Dahil mga media kami. Mga 40 state po kami, pag nagsalta, parang hurado. Parang nandun ka sa court martial. One move, stalemate. Mati ka. Pag yan pong ganyan ang utak natin, walang talagang babangga sa inyo. No way. One touch, mati ka. That is the case of death. Totoo po yung sinasabi ko. Papa ko nga po, yung ring of fire ng vitality ng katawan niya is almost inflamed. At umihina po yung kanyang brittle bones na kanyang gout. Ay, hindi kayang gamutin ng mga dalubasong doktor yan, mga kapatid. Pag hindi ka nagpasuntok kay Pacquiao at hindi ka gumamit ng yelo, hindi ka gagaling. Ang nagpapagaling po dyan ay si Lord. Siyempre, dasal at orasyon. So ako dati po, ako hindi na, at natatawa ako doon sa sikat na albularyo, mga kababayan. Lumaban. Para yung unang gamit ko ng orasyon. Putol-putol lumaban. Umangat po kami ng mga ilang talampakan. Mga ilang inches. Natatawa ako sa iyo, kabayan dyan sa Batangas. Hindi tabalabi yung pugot, i-develop mo kasi. Hindi mo dinidevelop Graduate ka naman ng engineer. Gawin mo engineering yan. Yung nakahangin yung iyong yung turo mo lang, patay na agad. Ganun po yan. Ano sasabihin ng mga audience natin na tutulungan mo? Nakalimutan lang yun ng aking kababayan. Ituro mo lang ganun, Turo mo lang yung, hindi yung mga parang tinatouch mo pa yung katalang. Turo lang, hangin lang, pitik lang, patay na agad.
Ganun po kaya ba ngayon ang aming master? Dinevelop niyo yun eh. Yun ay para sa ano po, sa mga ninja, sa mga samurai. Nawawala. Yung po ang development ng mantra. Hindi mo na kailangan pugutan yan. Mga hangin na lang ganon. Yung mga suntok na ganon na pag pumitik, labas ang dila. Putol na ang dila. Ha? Kaya nga isang sundalo, kapag hindi pa nababaril at tinamaan ng bala sa gera, hindi ka pa sundalo, hindi ka pa pulis. Ganun po kaya bang master namin sa kay Lord. Okay. Siguro nasagot ko na yung mas mayabang pa sa akin na magtanong sa akin. Doktor din po ang nagtanong nito sa akin. Kung gaano ko katalino po ang Panginoon. Sabi ko, peace ka lang. Kasi yung gawgaw po ng amin, nung araw kami sa Maybo, at kaya dyan sa Batangas Lemer, ginagawa lang po namin yung parigit, yung pala gamot sa anemia. Sana may bumangga sa akin at sabihin hindi totoo yung sinasabi ko at pupuntahan kita kahit nasaan ka. At tatanungin ko sa iyo kung anong pinag-aralan mo. O, palitan tayo ng lisensya mo at lisensya ko. One move, stalemate ka. Ang hindi mo napag-aralan namin. Siguro nag-aral ka ng martial arts, puro bali, sipa, tadyak, lahat na. Hot hit bat, yun ang naalaman mo. Pero atake sa puso, hindi mo kayang gawin. I-save. Pasukahin mo yung taong gusto mong i-invoke yung atake sa puso. Gawin mo. Para mabago ang saligang batas ng Republic of the Philippines. Magaling ang Pilipino eh. Okay? Sana hindi to maging masama sa lahat. At payo lang po na kapatid, sana po mapag-aralan natin ang tamang medisina. Tatay ko po, maganda na ngayon. Lahat po ng ring of fire ng vitality nun, inflame, including heartbeat, including bronchial, magayan. Nung umalis po ako, kaunti na lang vital na hindi nare-restore. Yung vital po ng esopagyal. Yun po yun. Ang tawag po doon, duodenal ulcer. Yun po ang, medyo may konting pang pain. Kahit ito may internship pa ng kahit sino nag-aral, we won't even hesitate to tell you the truth. Kasi it is about the wisdom from the God. From the Saviors. That we understand He was the true master of health and true master of Heavenly Father. Okay? Islamic, Buddhism, one God, one nation. Okay? So, ano pa po ang katanungan sa atin ng mga kaibigan natin? Ang daming katanungan ninyo. Grabe Nasabi ko na yan lahat. Yan yung mga symptoms ng pagiging extreme fatigue. Okay na yun. Ano pang gusto niyo malaman? Nako. Yung mga food should avoid. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo, yung mga bawal na kainin, mga header ng iron absorption, including calcium-rich food, no? O mga tea, mga coffee, bawal na rin yan, soybeans, food that can interfere with iron absorption, lahat na po ay magiging yung mga cheeses natin, yogurt, bawal na po lahat yan, at lahat po ng bawal ay lagyan po ng liwayway. Wala na po yan. Magiging mga tannin-rich and food, and ano po yan, beverage, lagyan po ninyo ng ng gaw-gaw yan, no, liwayway, para hindi na po kayo magkadahirap sa pagkain, no. Mga red wine, malagyan din po ninyo yung gaw-gaw. Wala na po tayong pag-usapan dyan. Ano pang paghirap, kung mahirap ka, wala ka nang makain, wala ka nang bigas, mamatay ka. Kaya sa pang mahirap, kahit bigas, kahit lugaw, walang pambili. Tandaan po yung sinasabi ko, that is reality based, kasi galing po ako sa mahirap na pamilya. Pero may Honda Civic lang po kami. Hindi pa sa akin yung sa kapatid ko. Hindi ko sa akin. Okay? Lahat na po ng mga natin na phytate na mga rich in food, no? Mga whole grains, bawal na yan, legumes, mga nuts, seeds, kailangan po natin gawin po yan ng mga kanais-nais na vitamina, lagyan po ng gaw-gaw para wala pong problema sa absorption.
Mga soy product, kay pinagbabawal din. Soy milk, kaya lagyan mo ng gawgaw. Nag-inhibit po yan ng absorption ng neurons. Mga eggs white, ay lagyan mo rin ng gawgaw. Wala ka ng bigas, wala ka ng panlugaw. Lahat ay bawal pa rin, ay mamamatay ka. Pinoy. Nako. Pag ako po nag-interpret, lahat po ng internet, masisira sa akin sa Lord. Ako po yon. Ako po ang master na hindi man masyado nakikilala. So, lahat na po yan. At wala na po tayong problema sa mga interference, header, na mga philosophy ng mga kung ano-ano pa, mga excessive fiber. Lagyan mo lang ng gawgaw, liwayway, wala na po yun. Sana nagustuhan po ninyo ang aking explanation. Yung mga ice cream, lagyan mo ng gawgaw, okay pa rin yan. Yung mga bawal, halos lahat na sa atin, bawal na lahat. No? Hindi mo malaman dito sa kung alin ang tama at mali. No? Yung mga red meat, mga pork, lagyan mo rin para kahit na hindi bawal, lalong mabisa. Ano po? Ang hirap na pag ikaw ay master. Mga lentils, mga garbanzo beans, okay, yan po yung mga tamang pwede mong kainin. Mga red meat, okay po yan. Mga pork, mga poultry product, kainin po ninyo para. Pero kung may mga allergy po tayo, pag-ihinay po tayo. Lalo na po kung may mga COPD kayo, mga isdang sinasabi nila na may kaliskis, mga bangus, huwag po magkatiwala. Baka po may mga atake kayo sa mga allergy. So, ang the best po niyan talaga mga ano lang po tayo. Mga red meat tayo, no? Mga baka-baka na lang tayo, pang mayaman, no? So, ganun lang po ang usapan natin. Mga seafoods po natin, lagyan din natin ng gawgaw, liwayway. So, mga header po na mga bagay na dapat nating iwasan ay ating pong mabibigyan po ng mga pakinabang yan pag kayo po directly believing to our knowledge power, wisdom power. So, gawgaw, liwayway po ang kasagutan dyan sa mantra. At lahat na po, pag kayo po rest in peace, you have a long rest of sleep, and that's the time of repairment of your dead blood cell. Ano po ba ang talagang nagre-repair ng ating pong nasirang mga blood cells? Yan po yung hemoglobin natin. Second line of defense of our autoimmune system is the spleen. No? Kaya wag na po tayo pupunta sa mga splenomegaly, mga banat ng mga ibang manggagamot. So, yun lamang po ang aking masasabi. No? Yan po yung nasa kiss of death. Meron ka ng doktor, meron ka ng albularyo, meron ka pang ancient doctor. Kailangan tatlo yan. Pang-apat si Lord. Una si Lord. Siyempre. So, ano pang masasabi natin sa mga katanungan mo, kapatid, na ikaw ay naglulugaw, tapos makikita at mababasa mo sa lahat ng prescription, doktor mo ay pinagbabawal lahat ng bawal, lagyan mo ng gawgaw para walang bawal sa mukha natin, na mga mahirap. So, muli po ay nagsasabi, ito po ang inyong lingkod, Nat Kaulayaw, your ancient doctor, Jun Ugaire, Doc Jun Ugaire. Vamos, at ilo po sa inyo lahat kay Master Joven Arcangel, kay Nanay Albisteros, Stella Bulacan, at sa ating kay Tatay Jun Sali ng One Care Guardians, kay SGMF Mel ng ano po dyan, sa Bukawi, Bulacan, no? Yan, sa kanyang tropa. Ano po ang tropa ng kanilang guardians dyan? Lawin Guardians, no? Okay, Romy Borges, lahat hindi na babanggit. At syempre kay Ethel watching. Sana po, kapatid, Rosa. Salamat po sa inyong oras na pagbibigay ng daan na kayo po maging kalayo ng aming programa. Ito po inyong subaybayan sa oras po ng aming airtime sa radyo. Sunday, 6 p.m. to 7 p.m. po yan. Harana. DC Mixin 30, una sa kanan po, nandiyan po ang aming programa, every Sunday lang po yun. Sa lahat po may mga katulungan, at isa pa po, yung mga anti-hypertension, pag po kayo meron na po kayong chronic at acute, wag na po kayong mag-maintain ng inyong hypertension maintenance. Wala na po kayong
blood oxygen sa inyong blood circulation. Nagkakaroon po kayo ng hypoxemia, ischemia, lahat na po sa inyo. May mga yan na po kayo. Tanggalin yan, tapon. Mababa na nga ang inyong dugo, magpapakababa pa kayo sa inyong maintenance. Ano yun? That is biblical and that is scientific, written in the word of record in medicine. Pag chronic ka na, huwag ka na mag-maintenance ng ganyan. Kailangan maboost mo yung iron mo. Ang magbuboost po niyan ay yung mantra ng internal organ po ng intestine, saka large intestine. That is sanitation. May satanize, i-sanitize mo at saka po yung kiss of death. May mga technique po yan, may mga rhythm dyan na hindi natin napag-aralan. Ang nakagawa po lang po niya yung mga assassin. Pag tinusok ka dito, tinusok ka, yung mga vital po ng needle, may mga exceptional po to the rules na hindi pwedeng ituro sa publiko. Bago ka po turuan ito ng ganitong theory, subukan mo munang mawalan ka ng isang oras na walang hininga. O kahit mga 3 segundo. And then, wake up your dead body. So, Diyos Mabalos Philippines, I hope that you get a little bit knowledge in this theory. Vamos. Gracias.